Ang ingay ng Maynila ay tila isang dambuhalang hayop na humihinga sa pandinig ni Olivia. Mahigpit ang kapit niya sa mga maliliit na kamay ni Evan at Darwin, habang ang tatlo pa na sina Ashton, Brian at Chase, nakadikit sa kanyang laylayan ng damit. Sa gitna ng siksikan sa Cubao, ang anim ay magkakasama, tila isang maliit na isla sa gitna ng dagat ng mga taong nagmamadali. Nanay, ba't ang tataas ng mga bahay dito? Di ba sila mahuhulog? Tanong ni Chase. Ang kanyang mga mata halos lumuwas sa pagkamangha habang nakatingala sa mga skyscraper na tila humahalik sa ulap. Ngumiti si Olivia. Isang tipid ng ngiti na may halong kaba. Hindi anak, matitibay ang pundasyon niyan. Parang tayo basta magkakasama hindi tayo matitibag. Hindi tayo matitibag. Pero matitigas ang ulo nyo. Biro niya na lang para gumaan ang pakiramdam ng mga bata. Pumunta sila sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada para kumain. Habang hinihintay ang kanilang order na sinigang, kinuha ni Olivia ang kanyang luma at kupas na pitaka. Binilang niya ang natitirang pera mula sa pagbebenta ng kanilang huling anis sa probinsya. Sapat lang ito para sa ilang linggong upa at pagkain. Sa kabilang bahagi ng karinderya, nakatutok ang isang lumang telebisyon sa balita. Isang seryosong reporter ang nagsasalita tungkol sa anibersaryo ng isang trahedya. 7 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang Menyes quintuplets. Ngunit ang gantimpalang 50 milyong piso para sa sino makakapagturo sa kanila na nanatiling bukas. Anunsyo ng news anchor. Biglang tumahimik ang paligid para kay Olivia. Tinitigan niya ang screen. Lumabas to na isang computer-generated image kung saan yun ang posibleng itsura ng mga batang yun. Napatingin si Olivia sa kanyang 5 anak na kasalukuyang nag-aagawan sa isang piraso ng tissue. Ang hugis ng mga mata ni Ashton, ang kurba ng kanyang labi. Pati na rin ng kay Brian, ang paraan ng pagkunot ng noo ni Evan. Nay, ba't po kayo namumutla? Gusto niyo po ba ng tubig? Puna ni Ashton, ang pinakapansinin sa lahat. Mabilis na iniwas ni Olivia ang tingin sa TV. Wala anak, napagod lang si nanay sa biyahe. Kain na kayo, bilisan niyo. Samantala, ilang kilometro ang layo mula sa maingay na karinderya. Nasa loob ng isang tila freezer sa lamig na opisina si Noah Menyes. Nakatayo siya sa harap ng glass wall. Pinagmamasdan ng trapiko sa ibaba. Ang kanyang muka tila lilok sa bato. Walang emosyon. Walang bakas ng pagkapagod. Ngunit ang kanyang mga mata pagod na sa paghahanap. Sir, ang mga board members naghihintay na sa conference room. Paalala ng kanyang assistant habang dahan-dahang binubuksan ng pinto. Tungkol ito sa bagong expansion sa probinsya. Sabihin mo sa kanila, wala akong pakialam sa expansion, kundi pa rin mahanap ang mga anak ko. 7 taon na. Bawat sulok ng bansang ito hinulughog ko na. Nasaan sila? Humarap si Noah at kinuha ang isang folder sa lamesa. Naglalaman ito ng report mula sa iba't ibang private investigators. Lahat ay dead end. Walang bakas, walang lead. Tanging ang galit sa kanyang puso ang nagpapanatili sa kanyang tumayo araw-araw. Sir, may isang tip na dumating. Isang babaeng galing probinsya ang nakita may kasamang 5 bata sa isang bus terminal kanina. Magkakamukha raw ang mga bata. Pag-uulat ng kanyang assistant. Bagaman, may pag-aalinlangan dahil sa dami ng peking tips na natatanggap nila. Kumunot ang noo ni Noah. Ilan taon ang mga bata? Mukhang mga 7 taong gulang po, sir. Nanahimik si Noah. Kinuha niya ang kanyang coat. Mabilis na naglakad palabas ng opisina. Naiiwan ang kanyang assistant na nagtataka. Alamin mo kung nasan sila ngayon din. Huwag kang babalik sa akin ng walang address. Gabi na, nang makarating si Olivia at ang mga bata sa isang maliit na paupahan sa gilid ng riles ng tren. Masikip, mainit at maingay. Pero ito lang ang kaya ng kanyang bulsa. Habang pinatutulog niya ang mga bata sa iisang banig, hindi siya mapakali. Lumabas siya sa maliit na balkonahe.
para kumuha ng hangin. Sa ibaba nakita niya ang isang itim na SUV na dahan-dahang dumadaan sa madilim na eskinita. Hindi ito karaniwang sasakyan sa lugar na yon. Napakuyom ang kanyang palad. Naalala niya ang gabing yun 7 taon nang nakalipas. Ang ulan, ang putok ng baril at ang 5 basket na iniwan sa kanyang pintuan sa syudad bago siya tumakas patungong probinsya. Hindi niya alam kung sino nag-iwan sa kanila, pero alam niya ang mga batang ito'y hindi basta-basta. Hindi ko kayo ibibigay. Bulong niya sa dilim habang nakatingin sa mahimbing na tulog ng mga bata. Kahit sino pa humabol sa atin, ako ang nanay niyo. Hindi natuloy ang pagluluto ni Olivia. Sa labas ng kanilang maliit na paupahan, 3 sasakyan ng pulis ang nakaparada. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw, tumatalbog sa mga bintana ng kapitbahay. Walang sirena, pero ang katahimikan ay mas nakakabingi. Miss Olivia Cruz, kailangan niyo po sumama sa amin sa presinto para sa ilang katanungan. May kaugnayan ito sa mga batang kasama niyo. Naramdaman ni Olivia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya sa loob, kung saan ang 5 batang nakasilip sa siwang ng pinto. Ang kanilang mga matay puno ng pagtataka at takot. Lumapit si Ashton. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nay, ba't po sila narito? May ginawa po kaming mali? Yumuko si Olivia. Hinawakan na magkabilang balikat ni Ashton. Wala anak. May kakausapin lang si nanay tungkol sa mga papeles natin. Dito lang kayo, huwag kayong lalabas. Bantayan mo ang mga kapatid mo. Humarap si Olivia sa mga pulis. Sasama ako. Pero pakiusap po niyo silang tatakutin. Hindi nila kailangan makita na pinapusasan niyo ako sa harap nila. Tumango ang mga opisyal. Isang pagkilala sa kanyang pakiusap. Sa labas, bago siya isakay sa sasakyan, nakita ni Olivia ang isang itim na SUV. Nakababa ng bahagya ang bintana. At doon niya unang nakita ang mga mata ni Noah Meñez. Malamig, mapanuri at tila naniningil ng 7 taon na utang. Ang sumunod na linggo, naging isang malabong panaginip para kay Olivia. Hindi siya agad kinulong sa selda, kundi isinailalim sa serye ng mga interogasyon habang ang mga bata ay pansamantalang nanatili sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang pinakamasakit para kay Olivia. Ang makitang umiiyak ang mga bata habang isinasakay sa magkaibang sasakyan. Hindi ko sila ninakaw. Paulit-ulit niyang sabi sa harap ng mga abogado. Sa loob ng isang silid sa munisipyo, naroon ang abogado ni Noah. 7 taon ko silang binuhay kung kidnapper ako. Ba't ko sila dadalhin sa syudad kung alam kong may mga poster nila? Dahil baka naubusan ka na ng pera, Miss Cruz. Sagot ng isang abogadong nakasuit. Habang si Noah ay nakaupo lang sa dulo ng lamesa, nakikinig at hindi nagsasalita. O baka naman ito ang plano niyo mula pa noong una. Ang hintayin lumaki sila bago humingi ng mas malaking halaga. Tumingin si Olivia ng diretso kay Noah. Hindi lahat ng tao nabibili ng pera. Ang pagmamahal ko sa kanila hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman mo. Nagkaroon ng unang pagdinig sa korte pagkalipas ng 3 araw. Ang media ay nagkakagulo sa labas. Binabansagan ang kaso bilang The Billionaire's Lost Heirs. Sa loob ng courtroom, suot ni Olivia ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok, maayos na nakatali. Nakita niya ang mga bata sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Nakaupo sila sa unahan, malinis ang mga suot, pero bakas sa kanilang mga mukha ang lungkot. Nang makita siya ni Evan, tatakbo sana ito patungo sa kanya pero pinigilan ng isang social worker. Order in the court! Saad ng hukom. Nagsimula ang paglalahad ng ebidensya. Pinakita ng panig ni Noah ang birth certificate na peke, mga dokumentong kinuha ni Olivia sa probinsya para lang makapag-aral ang mga bata. Bawat dokumentong pinapakita ay tila pako na itinutusok sa pagkatao ni Olivia. Napatunayan sa DNA test na ang 5 batang ito'y mga anak ni Mr. Noah Meñez. At dahil walang legal na basihan ang pagkuha ni Miss Cruz sa kanila, maliwanag na ito ay isang kaso ng kidnapping. Tumayo ang abogado ni Olivia, isang public defender na kinuha niya. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi kinuha ang mga bata mula sa ospital. Natagpuan niya ito sa tapat ng pinto ng
kanyang tirahan sa gitna ng ulan. Binuhay niya ang mga bata bilang sariling mga anak sa loob ng 7 taon nang walang tulong mula sa sinuman. Sa gitna ng mainit na argumento, tumayo si Noah. Lahat ay natahimik. Lumapit siya sa gitna. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Olivia patungo sa mga bata na ngayon ay nag-iiyakan dahil sa tensyon sa silid. Your Honor, wika ni Noah. Ang boses ay malalim at puno ng kontrol. Napatunayan na ng investigasyon na si Miss Cruz ay walang kinalaman sa orihinal na krimen ng pagdukot sa ospital. Ang mga totoong salarin matagal nang nawala. Lumingon si Noah kay Olivia. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag. Marahil ay paghanga sa tatag ng babae o awas sa mga bata. Ayaw kumain ng mga anak ko. Ayaw nila matulog kung wala ang babaeng ito. Kahit anong legal na laban ang gawin natin, ang katotohanan siya ang kinikilala nilang ina. Kaya naman iminumungkahay ko ang isang settlement. Iuurong ko ang demanda ng kidnapping. Ang lamig sa loob ng opisina ni Noah Meñez. Ibang-iba sa init ng courtroom na iniwan nila kanina. Dito, napalilibutan ng matatayag na estante ng mga libro at amoy ng mamahaling leather. Mas lalong naramdaman ni Olivia ang pagitan sa kanilang mundo. Nakatayo siya sa harap ng malawak na mesa ni Noah, habang ang lalaki ay dahan-dahang tinatanggal ang kanyang necktie. Tila ngayon lang nakahinga ng maluwag matapos ang mahabang araw. Binusura na ang demanda, Olivia. Panimula ni Noah. Ang kanyang boses, wala na ang talas na ipinakita niya sa harap ng judge. Pero alam nating dalawa na hindi pa ito tapos. Ang DNA results ay final. Ang mga bata ay Meñez. Alam ko. Tipid na sagot ni Olivia. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang backpack. Ano mangyayari ngayon? Kukunin mo na sila? Humarap si Noah sa kanya. Ang kanyang mga matay pagod, may bakas ng 7 taong pangungulila na hindi kayang itago ng kahit anong daming pera. Sinubukan ng mga social worker na pakainin sila. Nagwala si Evan. Si Ashton naman hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa pader. Sinabi ng child psychologist na kung bigla silang ilalayo sa'yo, baka magdulot ito ng permanenteng trauma. Humakbang si Noah palapit sa kanya. Sapat para maamoy ni Olivia ang banayad na bango ng perfume ng lalaki. Ayokong pilitin ng mga anak ko na mahalin ako sa paraang masasaktan sila. Kaya heto ang alok ko. Manirahan ka sa mansyon, hindi bilang bilanggo. Mananatili ka roon bilang bisita. Bilang tanging pamilyang kinikilala nila. Sa ngayon. Kumunot ang noo ni Olivia. Bilang bisita, Sir Noah, hindi ako nabibilang sa buhay mo. Isang ordinaryong tao lang ako mula probinsya. Pero ikaw ang mundo nila. Manatili ka hanggang sa palagay na ang loob nila sa akin. Hanggang sa hindi na sila umiiyak tuwing gabi dahil hinahanap ka. At kapag dumating ang araw na masaya na silang kasama ako, malaya ka na umalis. Hindi kita pipigilan. Napatitig si Olivia sa lalaking nasa harap niya. Sa likod ng pagiging workaholic na CEO, nakita niya ang isang amang desperadong mabuo ang sariling pamilya. Isang mahabang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Gagawin ko ito para sa mga bata. Pero sa oras na makita kong sapat ang pagmamahal na binibigay mo, aalis ako. Hindi ko gusto maging sagabal sa pagbuo mo ng relasyon sa kanila. Nang makarating sila sa mansyon ng gabing yon, sinalubong sila ng katahimikang tila naghihintay na mabuwag. Pinakita ni Noah ang silid ni Olivia, isang malawak na kwarto na may sariling balkonahe at tanawang hardin. Salamat. Bulong ni Olivia habang inilalagay ang kanyang gamit sa silid. Wala yon. Salamat din sa pag-aalaga sa kanila ng ganito katagal. Alam kong hindi naging madali ang buhay niyo sa probinsya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Olivia. Mahirap pero masaya. Marunong silang magtanim ng gulay, Sir Noah. Alam nila kung paano makinig sa huni ng mga ibon para malaman kung uulan. Sana wag nila makalimutan yun dito sa gitna ng simento at aircon. Natahimik si Noah. Tila ninanamnam ang mga detalye ng buhay na hindi niya nasaksihan. Tuturuan mo ako, Olivia. Tuturuan mo ako maging ama sa kanila. Tumango si Olivia, pero bago siya makasagot, narinig nila ang mahinang katok sa pinto. Si Evan, bitbit ang kanyang paboritong kumot.
Nakatayo sa labas na may luha ang mga mata. Nay, natatakot po ako. Masyadong malaki yung kwarto. Hikbi ng bata. Mabilis na lumapit si Olivia at binuhat ang bata. Pero lumingon siya kay Noah at inabot ito sa kanya. Sandaling nag-alinlangan ng lalaki bago dahan-dahang tinanggap ang bigat ng kanyang anak sa kanyang bisig. Doon sa gitna ng hallway ng mansyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Habang pinapanood ni Olivia ang mag-ama, alam niyang nagsisimula na ang kanyang misyon. Ang ihanda mga bata sa buhay na wala siya. Kahit na unti-unti nang nadudurog ang kanyang puso sa isiping yon. Ang unang umaga sa mansyon, nagsimula sa banayad na tunog ng alarm clock. Nagising si Noah sa ingay ng mga batang tumatakbo sa pasilyo. Ang kanilang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa mamahaling sahig. Paglabas niya ng kwarto, natagpuan niya ang 5 sa gitna ng sala. Nakapabilog sa sahig habang pinapanood ang isang robotic vacuum cleaner na parang isang kakaibang hayop. Naitignan mo yung pagong na bakal, kinakain yung dumi. Sigaw ni Brian, na akmang hahablutin ng device. Wag Brian, baka mangagat yan. Babala naman ni Darwin, habang mabilis na nagtatago sa likod ni Olivia, na noon ay kapiling lang nilang lumabas. Napahinto si Noah sa dulo ng hagdan. Pinapanood niya si Olivia na dahan-dahang lumuhod sa tabi ng mga bata. Hindi siya tumatawa sa kanilang kamangmangan. Sa halip ipinaliwanag niya ito sa paraang mauunawaan nila. Hindi yan hayop mga anak. Gamit yan para panlinis sa sahig. Malambot na paliwanag ni Olivia. Lumingon siya at nakita si Noah. Magandang umaga Mr. Menyez. Pasensya na maaga sila nagising. Sanay kasi sila na pagtilaok pa lang ng manok nasa bukid na kami. Tumango si Noah. Lumapit siya at pilit na nagpakita ng ngiti. Ayos lang. Sa katunayan, gusto ko yayain ng mga bata sa hapag. Nagpaluto ako ng pancakes at bacon sa chef. Ngunit pagdating sa dining area, puno ng kuryosidad ang mga bata. Tinitigan ni Chase at Ashton ang mahabang mesa na puno ng iba't ibang kubyertos. Umupo si Evans sa mataas na silya, pero tila hindi mapakali. Bakit ang dami pong tinidor? Tanong ni Ashton. Ang kanyang mga matay pabalik-balik kay Noah at sa mesa. Sa probinsya, isa lang tinidor namin, minsan kamay pa. Ramdam ni Noah ang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Habang ang ibang bata, na nasa edad nila, bihasa na sa iPad at laro. Ang kanyang mga anak namumuhay sa simpleng paraan na hindi niya man lang naisip. Naupo si Noah sa tabi ni Ashton at kinuha ang pinakamaliit na tinidor. Hindi niyo kailangan gamitin lahat yan. Gawin niyo lang kung saan kayo komportable. Kung gusto niyo magkamay, papahugas ko ang kamay ninyo na malinis na tubig. Tumingin ang mga bata kay Olivia na tila humihingi ng permiso. Nang tumango ang babae, doon lang siya nagsimulang kumain. Pinanood ni Noah kung paano matutong humawak ng kutsara si Evan, kung paanong manghang-mangha si Brian sa lasa ng maple syrup. Pagkatapos kumain, sinubukan ni Noah na makipaglaro. Inilabas niya ang pinakabagong console ng video games at malalaking remote-controlled cars. Pero makalipas ng 10 minuto, nakita niya nakatambak lang ang mga ito sa sulok. Ang mga batay nasa hardin, kasama si Olivia, masayang naghahanap ng mga kulisap sa ilalim ng dahon. Mukhang talo na ng mga tipaklungan laro ang binili ko Puna ni Noah habang lumalapit sa kanila sa hardin. Tumayo si Olivia at pinunasan ng dumi sa kanyang palad. Hindi sila sanay sa debaterya, Sir Noah. Sa kanila, ang saya'y nasa bagay na gumagalaw at humihinga. Kailangan mong pumasok sa mundo nila. Hindi mo sila pwedeng hatakin agad sa mundo mo. Huminga ng malalim si Noah. Tinanggal niya ang mamahaling sapatos at medyas. At sa gulat ni Olivia, tumapak ang bilyonaryo sa damuhan ng nakayapak. Lumuhod siya sa tabi ni Chase na may hawak na maliit na uod. Ano yan? Higante po. Sagot ni Chase na ang tinutukoy ay ang uod. Pero sabi ni nanay, magiging paro-paro din daw ito. Gusto mo bang gawa natin siya ng bahay? May mga kahoy doon sa bodega pwede natin gamitin. Nagliwanag ang mukha ni Chase. Sa unang pagkakataon hindi takot ang nakita ni Noah sa mga mata nito,
kundi interes. Sa sumunod na 2 oras, naging katuwang ni Noah ang mga bata sa paggawa ng maliit na terrarium. Kahit na nadumihan ang puting polo at nagasgas ang kamay, hindi yon ininda ni Noah, kahit ang ano pang pagod. Pinapanood sila ni Olivia mula sa malayo. Nakita niya ang pagbabago kay Noah. Ang pagbagsak ng mga pader na itinayo nito sa paligid ng puso. Pero habang lumalapit ang loob ng mga bata sa kanilang ama, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Olivia. Alam niyang unti-unti nang natutupad ang kanyang misyon. Nang mapansin ni Noah ang nakatingin si Olivia, tumayo siya at lumapit sa babae. Salamat, Olivia. Tama ka. Mas masaya nga ito kaysa sa loob ng opisina. Nagsisimula ka na maging ama, Noah. Marunong ka na ring makinig sa kanila. Ani Olivia, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Dahil tinuruan mo ko. Sagot ni Noah. Ang kanyang titig ay naging mas malalim. Huwag ka muna mag-isip ng pag-alis, Olivia. Marami pa silang kailangan matutunan. At marami pa akong kailangan malaman tungkol sa'yo. Hindi nakasagot si Olivia. Sa sandaling yon, ang tunog ng tawanan ng 5 bata ay tila isang paalala na ang pamilyang ito nagsisimula pa lang mabuo. Pero siya'y isang bahagi lamang ng kwentong kailangan ding magwakas. 2 linggo ang mabilis na lumipas at ang mansyon na dati parang museo sa tahimik, tuluyan ng nabulabog. Ang mga pasilyo, hindi na amoy mamahaling pabango lamang, kundi may halong amoy ng piniritong saging at halakhakan ng mga batang naghahabulan. Sa loob ng 2 linggong yon, natutunan ni Noah na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa stock market, kundi sa dami ng yakap na natatanggap niya bago matulog. Nay, kailangan ko pa ba talagang suotin to? Ang kati sa liig. Reklamo ni Brian habang pilit na kinakamot ang kwelyo ng kanyang polo. Tiis lang, Bri. Special na araw ito. Ngayon niyo makikilala ang iba niyo pang kamag-anak. Sagot ni Olivia habang inaayos ang buhok ni Evan. Kahit siya hindi mapakali, nakasuot siya ng simpleng dress na binili ni Noah para sa kanya. Hindi magarbo, pero sapat para magbuka siyang kagalang-galang na bisita. Ngayong araw ang unang pagkakataong ilalabas ni Noah ang mga bata para sa isang garden party sa rest house ng pamilya Menyez. Ito ang kanilang formal na pagpapakilala sa publiko at sa malawak na angkan. Pagbaba nila sa grand staircase, naghihintay si Noah sa paanan nito. Napahinto ang CEO nang makita si Olivia. Ang dating matigas na ekspresyon nito'y lumambot. Bagay sa'yo ang kulay na yan. Mahinahong puna ni Noah. Pagkatapos lumingon siya sa 5 bata na tila mga munting bersyon niya. Handa na ba kayo? Tandaan niyo, huwag kayong lalayo kay nanay o sa akin, maliwanag ba? Opo, tatay. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Ang tawag na tatay ay bago pa sa pandinig ni Noah. Pero bawat bigkas niyon ay tila nagpapatibay sa kanyang pagkatao. Ang garden party ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng tila pangkasal na damit. Pagbaba pa lang ng pamilya ng sasakyan, agad na kuminang ang lente ng kamera. Hinarangan ni Noah ang mga bata ng kanyang katawan, habang si Olivia naman alertong nakabantay sa bawat galaw sa paligid. Noah, sa wakas, ang mga nawawalan tagapagmana. Isang matandang babae na may makapal na alahas ang lumapit. Si Doña Gabriela, ang tiyahin ni Noah. Sa likod nito ay ang anak niyang si Marcos, na may mapanuring tingin. Tita. Bati ni Noah, bagaman ramdam ang lamig sa kanyang boses. Sina Ashton, Brian, Chase, Darwin at Evan. Yumuko si Doña Gabriela para tignan ng mga bata, pero ang kanyang ngiti hindi umabot sa mga mata. Kamukhang-kamukha mo nga sila, pero narinig ko na sa probinsya sila lumaki. Hindi ba't delikado yun para sa imahe ng mga Menyez? Bago pa makasagot si Noah, humakbang si Olivia sa pagitan nila. Mas delikado po ang mawalay sa magulang ng 7 taon, ma'am. Sa probinsya, natutunan nilang maging matatag at totoo. Bagay na bihira yata sa syudad. Natahimik ang matanda. Tinignan niya si Olivia.
mula ulo hanggang paa. Sino naman ang babaeng ito? Ang yaya? Siya si Olivia Cruz. Pagpapakilala ni Noah, sabay hawak sa siko ni Olivia. Isang protektadong galaw na hindi nakalagpas sa paningin ng mga naroon. Siya ang nagligtas at nagpalaki sa mga anak ko. Ituturing niyo siyang bisita ng pamilyang ito. O wag na kayo magabalang kausapin ako. Nagpatuloy ang party, pero ramdam ni Olivia ang atensyon ng mga tao para sa kanya, na nagbadya ng tensyon sa pagitan ng magkakamag-anak. Habang naglalaro ang mga bata sa damuhan, sa ilalim ng bantay ng mga security, napansin ni Olivia si Marcos na may kausap sa telepono sa isang madilim na sulok ng hardin. Hindi pwedeng basta-basta na lang sila bumalik. Bulong ni Marcos na hindi namamalayang malapit si Olivia. Ang laki ng share na mawawala sa atin. Kapag formal silang kinilala sa korporasyon, gawin mo na ang plano. Nanindig ang balahibo ni Olivia. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng panganib. Sa loob ng 7 taon sa probinsya, lagi siyang alerto sa mga estrangherong dumadaan sa kanilang dampa. Ang pakiramdam na yun ay bumalik ngayon, mas matindi at mas malapit. Mabilis siyang lumapit kay Noah, na noon ay kinakausap na ilang negosyante. Noah, kailangan nating bantayan ng mga bata ngayon din. Bakit, may problema ba? May narinig ako. Hindi lahat ng nandito masaya sa pagbabalik nila. Seryosong babala ni Olivia. Tumingin si Noah sa paligid. Nakita niya ang kanyang mga kamag-anak na tila mga buitreng naghihintay ng pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ni Olivia. Isang mahigpit na hawak na nagpapahiwatig ng tiwala. Manatili ka sa tabi nila, Olivia. Huwag mo silang iiwan kahit isang segundo. Bulong ni Noah. Hahanapin ko si Marcos. Habang naglalakad si Olivia patungo sa mga bata, isang itim na van ang dahan-dahang pumarada sa gilid ng garden, malayo sa mga mata ng mga bisita. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng lumubog. Kasabay nito ang pagbalot ng panganib sa masayang pagtitipon. Alam ni Olivia, ang laban para sa mga bata ay hindi natapos sa korte. Dito pa lang ito tunay nagsisimula. Ang dilim ay dahan-dahang gumapang sa malawak na garden ng rest house. Kasabay nito ang paglamig ng hangin na tila nagdadala ng babala. Habang ang mga bisita ay abala sa tawanan at pag-inom ng alak, si Olivia, nananatiling nakatayo malapit sa mga bata. Halos hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Tila isang radar na nagmamasid sa bawat anino sa pagitan ng mga puno. Nay, nasan po si tatay? Gusto ko na po matulog. Tanong ni Evan habang hinihila ang laylayan ng damit ni Olivia. Sandali lang anak, hahanapin lang natin siya. Pero bago pa siya makahakbang, napansin niya ang paggalaw ng mga tauhan sa dulo ng perimeter. Hindi sila mga security ni Noah. Ang kanilang mga galaw, mabilis, tahimik at kalkulado. 3 lalaking naka-jacket na itim ang biglang lumabas mula sa likod ng malalaking halaman. Diretso patungo kay Chase, na noon ay medyo malayo sa grupo, dahil may hinahabol na tipaklong. Chase, takbo! Sigaw ni Olivia. Ngunit bago pa man makakilos ang bata, nahablot na siya ng isang lalaki. Ang sigaw ni Chase ay agad na baon sa ingay na malakas na tugtog sa party. Hindi nagatubili si Olivia. Iniwan niya ang 4 na bata sa likod ng isang matibay na lamesa. Ashton, yakapin mo mga kapatid mo, huwag kayong aalis dyan! Utos niya bago mabilis na tumakbo patungo sa kidnapper. Sa gitna ng mabatong bahagi ng garden, naabutan ni Olivia ang lalaking bitbit si Chase. Walang pag-aanin lang ang binweltahan ni Olivia ng isang matinding sipa ang tuhod ng lalaki. Dahilan upang mapaluhod ito at mabitawan ng bata. Bitiwan mo siya! Bulyaw ni Olivia. Sumugod ang 2 pang kasamahan nito. Dito na lumabas sa mga galaw na 7 taon niyang itinago sa probinsya. Umiwas siya sa isang suntok. Hinawakan ng braso ng kalaban. Ginamit ang bigat na ibalibag ito sa lupa. Bawat kilos niya may presisyon. Olivia! Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Si Noah, bitbit ang isang bakal na baras na nakuha niya sa malapit ay sumugod din. Nakita niya ang pagtumba ng isa pang lalaki dahil sa siko ni Olivia. Nagkagulo sa party. Ang mga bisita ay nagsisigawan, habang ang mga security ni Noah
mabilis na pinalibutan ng area. Nakita ni Olivia si Marcos na nagtatangkang tumakas patungo sa gate. Pero bago pa ito makalayo, hinarang na siya ng mga tauhan ni Noah. "Dito lang kayo!" Sigaw ni Noah habang niyayakap si Chase na ngayon ay nanginginig sa takot. Hingal na hingal si Olivia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. May gasgas ang kanyang braso, pero nanatili siyang nakatayo sa harap ng pamilya Menyez. Tiningnan niya si Noah. Doon niya nakita ang takot at pasasalamat sa mga mata ng bilyonaryo. Matapos ang kaguluhan sa garden, ang mansyon ay binalot ng isang klase ng katahimikan. Pinagmamasa ng refleksyon ng buwan sa tubig. Ang gasgas sa kanyang braso ay may benda na, at bawat kalamnan sa kanyang katawan tila sumisigaw ng pagod. Narinig niya ang mahinang yabag ni Noah. Hindi na siya lumingon. Kabisado niya ang bigat ng hakbang ng lalaki. Tulog na sila. Tumayo siya sa tabi ni Olivia. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. "Si Chase hinahanap ka bago nakapikit. Sabi ko nagpapahinga ka lang." "Salamat. Kamusta naman yung Marcos na yon?" "Nasa kustodiya ng mga otoridad. Di ko akalain na sarili kong kadugo ang magtatangkang sakta ng mga anak ko para lang sa pera. Kung wala ka ron, Olivia, hindi ko na alam ang gagawin ko." Huminga ng malalim si Noah. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa malayo. Ligtas na sila, Noah. Ilang araw na lang siguro. Sapat na yung panahon para tuluyan silang masanay na ikaw ang kasama nila. Malapit na ako matapos dito. Pagpapatuloy ni Olivia at pilit pinatatatag ang sarili. Tumingin sa kanya si Noah. May kung anong lungkot sa mga mata nito. "Gaya ng napag-usapan natin, hindi kita pipigilan kung yan ang desisyon mo." Ang mga sumunod na araw ay naging mas matamis, ngunit mas masakit para kay Olivia. Sinisiguro niya na sa bawat sandali, unti-unti niyang inilalapit ang mga bata kay Noah. Tinuro niya kay Noah ang maliliit na detalye, na ayaw ni Brian na balat ng manok, na kailangang haplusin ang likod ni Evan bago ito makatulog, at na si Ashton ang pinakasensitibo sa lahat. Isang hapon, naabutan ni Olivia si Noah sa family room. Nakadapa ang bilyonaryo sa carpet habang ang 5 bata ay nakapatong sa kanyang likod. Kunwari ginagawa siyang kabayo. "Tatay, bilisan mo, hahabulin tayo ng higante!" Tili ni Darwin habang tumatawa. "Sandali lang, masyado mabigat ang mga pasahero ko eh." Pinanood sila ni Olivia mula sa may pinto. Ang sakit na nararamdaman niya, may halong ginhawa. Nakikita niya ang pamilyang pinangarap niya para sa mga bata. Isang pamilya na may amang poprotekta sa kanila. "Nanay, sali ka!" Tawag ni Brian nang mapansin siya. "Kayo muna ni na tatay, may aayusin lang si nanay sa kwarto." Habang naglalakad siya pabalik ng silid, bawat takbang ay tila pagbibilang ng mga natitirang araw. Sa gabi, kapag madilim na ang mansyon, doon niya nilalabas ang mga maleta. Paisa-isa niya itinatabi ang kanyang mga damit. Kinaumagahan, inimbitahan ni Noah si Olivia na lumabas. Hindi sa opisina, hindi sa party kundi sa isang simpleng parke kung saan walang nakakakilala sa kanila bilang isang bilyonaryo at isang yaya. "Bakit tayo nandito?" Tanong ni Olivia habang naglalakad sila sa ilalim ng puno ng nara. "Gusto ko lang na maranasan natin maging normal kahit isang araw. Sabi mo noon, ang saya'y wala sa debateryang gamit. Tama ka, mas masaya pala ang ganito." Naging masaya ang araw na yon. Naglaro sila ng habulan kasama ang mga bata. Nagpalipad ng saranggola. Naupo sa damuhan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa isang sandali, habang ang mga bata ay abala sa paglalaro sa slide, aksidenteng nagdikit ang kamay ni Noah at Olivia sa ibabaw ng damuhan. Hindi agad bumitaw si Noah. Hinawakan niya ang kamay ni Olivia ng mahigpit. Tila sinusubukang sabihin lahat ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin. "Olivia." "Noah, wag. Alam nating dalawa kung saan patungo to. Huwag nating pahirapan ang pag-alis ko." Dahan-dahang binitiwan ni Noah ang kanyang kamay. Ang distansyang pilit nilalagay ni Olivia sa pagitan nila. Tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong yaman.
Nang bumalik sila sa mansyon ng gabing yon, mas lalong naging malinaw kay Olivia ang pag-ibig niya para sa mga bata at ang umuusbong na damdamin para kay Noah. Kailangan niyang isakripisyo para sa kanilang katahimikan dahil sa isip niya, siya'y isang alaala lamang ng masakit na nakaraan na dapat nang ibaon. Ang gabi sa mansyon, unti-unting nawawalan ng lamig. Sa balkonahe ng library, kung saan tanawang malawak na hardin, nakaupo sina Noah at Olivia. Sa pagitan nila ay isang pitsil ng tsaa at ang katahimikan na hindi nakakaasiwa, kundi puno ng mga bagay na nais itanong, ngunit takot na bigkasin. Noah, sino bang nanay nila? 7 taon ko silang nakasama, pero ang tanging alam ko lang ay ang mga mukha nilang copy-paste mo. Huminga ng malalim si Noah. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng alaala. Si Eliza. She was a gentle soul. Pero pagkatapos niya isilang ang 5, hindi na kayanan ng katawan niya ang komplikasyon. Pumanaw siya bago pa man sila mahawakan na matagal. Tumitig si Noah sa kanyang tasa. Ang refleksyon ng ilaw ay sumasayaw sa tubig. Kaya siguro gano'n na lang ang takot ko na mawala sila. Pakiramdam ko, pati ang huling bahagi ni Eliza sa buong mundong ito, kinuha sa akin. I became a monster in the boardroom dahil akala ko, kapag naging pinakamayaman ako, mabibili ko ang seguridad nila. But I was wrong. Tumingin siya kay Olivia. Ang kanyang mga matay puno ng paghanga. Ikaw, Olivia, paano mo nagawa? Isang babaeng mag-isa sa gitna ng probinsya nagpalaki ng 5 sanggol. Hindi ba dumating ang point na gusto mo nang sumuko? Napangiti si Olivia. Isang mapait na ngiting may halong tamis. Maraming beses. Noong unang taon, halos hindi ako nakakatulog. Kapag tumahan ng isa, iiyak ang isa. Minsan naiiyak na lang din ako habang nagtitimpla ng gatas nila. Pero alam mo ba kung ano nagpapatuloy sa akin? Yung paraan ng paghawak nila sa daliri ko. Na para bang nagsasabing ako lang ang meron sila. Sa probinsya Noah, wala kaming kuryente noong unang 2 taon. Nakaupo lang kami sa papag, nakikinig sa ulan. Doon ko sila unang tinuruan na huwag matakot sa dilim. Dahil lang dilim may oras lang para magpahinga ang mundo. Dahan-dahang inabot ni Noah ang kamay ni Olivia na nasa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong to, hindi ito mabilis na binawi ng babae. Tinuruan mo sila maging matapang habang ako. Tinuturuan ko ang sarili ko maging manhid. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Hindi lang para sa kanila kundi para na rin sa akin. Huwag kang magkaroon ng utang na loob sa akin, Noah. Ginawa ko yon dahil mahal ko sila. Kaya alam ko kung kailan ako dapat bumitaw. Bakit ba laging pagbitaw ang nasa isip mo? Bakit hindi mo subukang isipin na baka pwede ka manatili dahil gusto mo? Hindi dahil kailangan ka lang. Dahil magkaiba tayo, Noah. Ang buhay ko, nasa lupa, sa putik, sa simpleng pangarap. Ang buhay mo nasa mga gusaling ito. Kapag nawala na ang kuryosidad mo sa akin, kapag naging normal na ang lahat, may kita mo rin na hindi ako nababagay sa lamesang ito. Tumayo si Noah at lumapit sa kinauupuan ni Olivia. Humawak sa sandalan ng sila nito, sapat na para makulong ang babae sa kanyang presensya. Hindi ka basta kuryosidad lang, Olivia. At kung ang lamesang ito ang problema, handa akong sunugin ang mansyong ito. Kung doon mo mararamdamang pantay tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam nating dalawa na hindi mo yan gagawin. Susubukan ko. Bigyan mo ako ng dahilan para patunayan sa'yo na ang isang tulad ko, na kilala mo bilang bilyonaryo, ay kaya maging lalaking karapat-dapat sa isang babaeng tulad mo. Sa sandaling yon, ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na tungkol sa mga bata o sa nakaraan, o sa utang na loob. Ito'y tungkol sa dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Isang marahang haplos ni Noah sa pisngi ni Olivia ang nagpapatahimik sa lahat ng pagdududa ng babae, kahit pansamantala lang.
Ngunit sa likod ng bawat haplos, nandun pa rin ang takot ni Olivia. Ang takot na kapag naging masyadong malalim ang ugat niya sa mansyong ito, mas masakit ang pagbunot sa oras na kailangan niya nang umalis. Masyado na malalim ang gabi, Noah. Bulong ni Olivia bago mabilis na tumayo at pumasok sa loob. Naiwan si Noah sa balkonahe, nakatingin sa kawalan. Alam niyang unti-unti niya nang nakukuha ang tiwala ng dalaga. Pero alam din niyang ang pinakamahirap na kalaban, hindi ang mga kamag-anak niya, kundi ang pader na itinayo ni Olivia sa sarili nitong puso. Ang mga sumunod na araw ay tila matamis na pahayagan ng mga nakatagong lason sa bawat pahina. Sa loob ng mansyon, mas naging madalas ang pagtatama ng paningin ni Noah at Olivia. Mga titig na tumatagal ng higit sa 5 segundo. Mga kamay na hindi sinasadyang magkadikit habang inaabot ang laruan ng mga bata. At mga ngiting hindi na lang para sa quintuplets, kundi para sa isa't isa. Ngunit ang bawat matamis na sandali, sinasabayan ng mas matinding pagdududa sa isip ni Olivia. Habang lalong nagiging komportable si Noah sa kanyang tabi, lalong nararamdaman ni Olivia ang bigat ng kanyang backpack na nakatago sa ilalim ng kama. Isang paalala na ang kanyang pananatili ay may takdang panahon. Isang gabi, habang nagluluto si Olivia ng paboritong ginataan ng mga bata, isang pagkaing nagpabago sa amoy ng seryosong kusina ni Noah. Dumating ang mga matatandang opisyal ng kumpanya para sa isang emergency meeting. Mr. Menyes. Bungad ng isang matandang direktor na nagngangalang Mr. Arrieta. Habang pilit na tinatakpan ng ilong dahil sa amoy ng gata sa hangin. Kailangan natin pag-usapan ang iyong imahe. Ang publiko ay nagtatanong, isang bilyonaryo? Nakatira kasama ang isang babaeng walang malinaw na papel sa kanyang buhay? At sa kanyang mga tagapagmana? Ito ay nagdudulot ng ingay sa stock market. Napatigil si Noah sa gitna ng sala. Ang babaeng tinutukoy niyo ay ang dahilan kung ba't buhay ang mga anak ko. Hindi namin kinukwestiyon ang kanyang serbisyo. Sagot ni Mr. Arrieta habang nakatingin kay Olivia na noon ay nakatayo lang sa pinto ng kusina. Suot ang kanyang apron at may mantsa ng harinas sa pisngi. Ngunit kung mananatili siya dito bilang bisita o yaya, ay dapat may malinaw na hangganan. O kaya naman, kumuha ka ng isang asawang nababagay sa iyong antas para maging legal na ina ng mga bata. Ang hindi malinaw na relasyon niyo ay isang liability. Narinig ni Olivia ang bawat salita. Ang bawat kataga ay parang sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Nang makaalis ang mga direktor, lumapit si Noah kay Olivia. Gusto niyang hawakan ang balikat nito, pero bago pa man niya magawa, umiwas na ang babae. Tama sila, Noah. Hindi ako nababagay dito. Ang presensya ko, nagbibigay ng gulo sa buhay mo at sa trabaho mo. Wala akong pakialam sa stock market, Olivia. Bulyaw ni Noah. Ang kanyang frustration ay tuluyan ng sumabog. Ba't ba lagi nasa isip mo ang sasabihin ng iba? Bakit hindi ang nararamdaman natin ang pakinggan mo? Dahil ang nararamdaman natin, hindi sapat para pakainin ng 5 bata o protektahan sila sa mundong ito. Noah, tignan mo ako. Isang probinsyana na marunong lang magtanim at mag-alaga ng mga bata. Tignan mo yung sarili mo. Ikaw ang hari ng syudad na ito. Sa tingin mo ba sa loob ng 1 taon? Hindi ka magsasawa sa amoy ng gata sa loob ng bahay mo? Sa tingin mo ba hindi mo kailanman ikakahiya ang pagiging yaya ko sa harap ng mga katulad mong bilyonaryo? Hindi ko kailanman ikakahiya ang babaeng nagligtas sa pamilya ko. Mariing sagot ni Noah. Lumapit siya. Hinawakan ang magkabilang braso ni Olivia. Pilit itong pinapaharap sa kanya. Huwag mong gamitin ang mundong ito para itulak ako palayo dahil lang natatakot ka magmahal. Natatakot ako dahil may mawawala sa akin. Sigaw ni Olivia. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Kapag nahulog ako sa ng tuluyan, Noah, at dumating ang araw na maisip mong mali ang lahat ng ito, wala akong babalikan. Mawawala sa akin ng mga bata, mawawala ako sa sarili ko. Pinitawan ni Noah si Olivia. Ang sakit sa kanyang muka, hindi kayang tumbasan ang kahit anong pagkatalo sa negosyo. Kaya pala,
Kaya pala kahit anong gawin ko, handa ka na laging umalis. Dahil hindi ka nagtitiwala sa akin. Hindi ka nagtitiwala na kaya kitang pangalagaan. Hindi sa'yo ang kawalan ko ng tiwala, Noah. Sa sarili ko. Dahil alam ko kung saan ako nanggaling. Alam ko kung hanggang saan lang ako at hindi ako nararapat dito. Nang gabing yon, hindi na sila nag-usap. Sa loob ng kani-kanilang kwarto, isang pader na gawa sa pride at takot ang muling nabuo. Si Noah, nag-uumapaw ang galit dahil sa pakiramdam na hindi sapat ang pagmamahal niya para manatili si Olivia. Si Olivia naman, nag-uumapaw sa pighati habang dahan-dahang sinasara ang zipper ng kanyang maleta. Kinabukasan, isang sulat ang naiwan sa ibabaw ng mesa ni Noah. Hindi ito galing sa board of directors. Galing ito kay Olivia. Ngunit, bago pa man ito mabasa ni Noah, isang malakas na sigaw mula sa mga bata ang bumasag sa umaga. Ang bawat segundo ay tila tumigil nang bumagsak si Evan sa gitna ng sala. Sa isang iglap, ang tensyon sa pagitan ni Noah at Olivia naglaho, napalitan ng matinding kaba. Evan! Sigaw ni Noah, at akmang bubuhati ng bata sa sobrang taranta. Huwag, Noah! Iposisyon mo siya ng patagilid, huwag mong pigilan ang galaw niya! Utos ni Olivia. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas at puno ng otoridad, malayo sa malambot na boses ng isang yaya. Sa loob ng ilang minuto, naging saksi si Noah sa husay ni Olivia bilang isang medical professional. Hindi ito nagpanik. Sa bawat kilos ni Olivia mula sa pag-check ng oras ng seizure hanggang sa pagpapanatili ng daloy ng hangin ni Evan, bakas ang disiplina ng isang taong sanay sa krisis. Nang kumalma na ang bata, dumating ang mga medik sa mansyon. Doon lang napaupo si Olivia sa sahig. Humihingal. Febrile seizure. Mataas ang lagnat niya. Siguro dahil sa pagod at stress ng pagluwas natin sa syudad. Nang mailapit na si Evan sa medical room at makatulog ng mahimbing, hinarap ni Noah si Olivia sa pasilyo. Hawak ni Noah ang maliit na silyadong envelope na nahulog mula sa gamit ni Olivia kanina sa gitna ng kaguluhan. Olivia, ano to? Bakit may sulat ka mula kay Gabriel? Tanong ni Noah. Nilabas ang sulat na may pirma ng kanyang yumaong kapatid. 7 taon na siyang patay, bakit nasa iyo ito? Napaatras si Olivia. Ang kanyang mga mata puno ng pag-aalinlangan bago siya huminga ng malalim. Hindi ako basta nakapulot sa mga anak mo sa kalsada, Noah. 7 taon na ang nakalipas bago pumanaw si Gabriel. Tinawagan niya ako. Ako ang nurse na nag-asikaso sa kanya nung nagkasakit siya sa ibang bansa. Magkakilala kayo ng kapatid ko? Bakit hindi niya nabanggit? Dahil natatakot siya. Sinabi niya sa akin na may mga tao sa loob ng Menyes Group. Mga kamag-anak niyo na gustong iligpit ang mga anak mo para ikaw ang susunod na punteriyahin. Alam ni Gabriel na kung mananatili ang mga sanggol sa tabi mo, magiging pain lang sila. Kaya nakiusap siya sa akin na itago ko sila. Ilayo ko sila hanggang sa malinis niya ang kumpanya. Napahawak si Noah sa pader. Tila umiikot ang kanyang mundo sa mabilis na paraan. Si Gabriel, siya nag-utos sa'yo na itago ang mga anak ko? Ginawa niya yon para iligtas sila, Noah. Pero bago niya matapos ang plano niya, namatay siya sa aksidente. Pagpapatuloy ni Olivia. Sa nanginginig na boses. Naiwan ako sa probinsya na walang kontak sa'yo. Hindi ko alam kung sino mapagkakatiwalaan ko sa pamilya niyo. Akala ko, kahit ikaw ay kasabwat nila, kaya nanahimik ako. Pinatigas ko ang loob ko at tinuring silang parang tunay kong mga anak para lang maprotektahan sila. Lumapit si Noah. Ang galit niya tuluyan ng natunaw at napalitan ng matinding pagsisisi. Kaya pala ganun mo na lang sila kung bantayan. 7 taon mong dinala ang bigat nito na mag-isa. Tinangako ko kay Gabriel na ibabalik ko lang sila kapag kaya mo na silang protektahan. At nitong mga nakaraang linggo, nakita ko yun, Noah. Nakita ko na mahal mo sila higit sa buhay mo. Ngunit ang kanilang sandali muling naputol nang mabilis na pumasok ang head security ni Noah. Sir, kailangan na nating umalis. Ngayon din, may report kami natanggap. Ang pamilya ni Marcos at ang ilang board members nalaman na ang tungkol sa sulat ni Gabriel. Alam nilang hawak ni Miss Olivia ang ebidensya na sila ang nagplano ng pagdukot noon. Papunta na sila dito. Hinawakan ni Noah ang kamay ni Olivia ng mahigpit.
Hindi na tayo magtatago, Olivia. Ngayon ako naman ang poprotekta sa inyo para kay Gabriel at sa pamilyang binuo mo para sa akin. Ang mansyon ay binalot ng pulang ilaw ng security system. Sa loob ng monitoring room, seryosong nakatitig si Noah sa mga screen, habang si Olivia naman, abala sa pag-aayos ng isang maliit na bag, mga gamot, benda at mahahalagang dokumento na iniwan ni Gabriel. Ang bawat kilos nila may dalang bigat. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Noah nang hindi inaalis ang tingin sa mga CCTV feed. Maaari ko kayong ilikas ni na Ashton sa isang safe house sa labas ng bansa. Hindi mo kailangan sumama sa akin sa board meeting bukas. Tumigil si Olivia. Hinarap ang lalaki. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Noah. Noah, 7 taon akong tumakbo. 7 taon kong tiningnan ang bawat aninong dumadaan sa tapat ng dampa namin sa probinsya. Pagod na ako magtago. At ang mga bata, kailangan nilang malaman na ang kanilang ama at ang kanilang ina hindi sumusuko. Humarap si Noah sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay at dinala ito sa kanyang labi. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa iyo, Olivia. Ngayong alam ko na lahat ng sakripisyo mo. Pakiramdam ko wala akong kwentang ama at lalaki. Huwag mong sabihin yan. Ginawa ni Gabriel ang lahat ng iyon dahil alam niyang ikaw ang pag-asa ng mga bata at tama siya. Tumingin ka sa kanila. Sila ang dahilan kung ba't tayo lalaban. Hindi para sa kumpanya kundi para sa katotohanan. Kinaumagahan, ang Menyes Group Headquarters ay tila isang kuta. Ang mga empleyado nagtataka sa dami ng pulis at private security na nakabantay sa bawat palapag. Sa loob ng main boardroom nakaupo ang 7 miyembro ng board, mga taong matatagal ng kaibigan ng pamilya. Ngunit ang mga puso ay tila kinakalawang na ng kasakiman. Sa gitna nila ay si Mr. Arrieta, ang pinaka-senior sa grupo. Nasaan si Noah? Masyado na siya nade-delay. Kung di niya kayang harapin ang mga isyong ito, baka kailangan na nating bumoto para sa bago at pansamantalang CEO. Eksaktong pagkatapos ng kanyang pangungusap, bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Noah suot ang kanyang pinakamatalas na suit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Olivia, na suot ang isang formal na itim na blazer. Ang kanyang aura ay hindi na isang yaya, kundi isang taong handang pumatay para sa kanyang pamilya. Magandang umaga, gentlemen. Malamig na bati ni Noah. Naupo siya sa dulo ng mesa, habang si Olivia nanatiling nakatayo sa kanyang likuran. Noah, sino ang babaeng ito? Ang yaya? Pangungutya ni Mr. Arrieta. Ang pulong na ito'y para lamang sa opisyal ng kumpanya. Ang babaeng ito ay ang saksi sa lahat ng krimen niyo. Sagot ni Noah. Inilapag ang recorder sa mesa. At ang pulong na ito hindi tungkol sa shares. Ito'y tungkol sa inyong pagsuko. Natahimik ang buong kwarto. Nagkatinginan ng mga board members. Ang ilan, nagsimula ng pagpawisan. Anong kalokohan ito? Wala kayong ebidensya. Meron kami. Mariing sabi ni Olivia. Inilabas sa mga orihinal na sulat at voice records ni Gabriel. Dito nakasulat ang bawat transaksyon. Bawat pag-uusap ninyo tungkol sa pagkidnap sa mga sanggol 7 taon na ang nakalipas. Sinubukan niyo iligpit si Gabriel dahil nalaman niya ang plano ninyo. At sinubukan niyo itago ang mga bata para kontrolin ang yaman ng mga Menyes. Sinungaling! Sigaw ni Arrieta. Akmang tatayo pero mabilis na nakatayo si Olivia. Ang kanyang kamay ay nasa gilid ng mesa, handang kumilos sa oras na may magtangkang sumugod. Ang talas ng kanyang tingin sapat na para mapaupo ang matanda. Lahat ng ito ay naka-livestream na sa main office ng NBI. Sa loob ng 3 minuto, papasok ang mga otoridad sa gusaling ito. Meron kayong 2 pagpipilian. Aminin ang lahat para sa mas magaang sintensya o mabulok sa kulungan habang pinapanood niyong lumaki ang mga anak ko na kailanman hindi niyo nakuha. Sa gitna ng tensyon, isa sa mga board members ang biglang bumunot ng baril mula sa ilalim ng lamesa.
Hindi ako papayag na mawala lahat sa akin dahil sa babaeng yan. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, mabilis na kumilos si Olivia. Gamit ang isang mabigat na folder na hawak niya, hinampas niya ang braso ng lalaki. At sa isang mabilis sa pag-ikot, nakuha niya ang baril at itinutok ito sa sahig. Habang inaasikaso ni Noah ang mga tauhan niya sa loob. Tapos na ang laro ninyo. 7 taon kong binuhat ang takot na ito. Ngayon kayo naman na makakaramdam kung paano mawalan ng lahat. Eksaktong pumasok ang mga pulis, ang boardroom na dati simbolo ng kapangyarihan, naging eksena ng malawakang pag-aresto. Habang pinoposasan sina Arieta, tiningnan ni Noah si Olivia. Sa gitna ng gulo, ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw sa loob ng 7 taon. Nang mailabas na ang mga salarin, lumapit si Noah kay Olivia. Ligtas na tayo, Olivia. Wala na sila magagawa sa atin. Tumingala si Olivia at ang mga luha ay sa wakas pinayagang pumatak. Para kay Gabriel, para sa mga bata, Para sa atin. dugtong ni Noah bago niya marahang hinalikan ng noo ni Olivia sa harap ng sumisikat na araw sa labas ng gusali. Sa kabila ng tagumpay sa boardroom, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang mansyon ni Noah ay naging sentro ng atensyon ng media. Araw-araw may mga helicopter na umiikot sa taas. Mga reporter na nakatambay sa gate, naghihintay ng sulyap sa billionaires quintuplets at sa misteryosong babaeng nagligtas sa kanila. Hindi sila makahinga rito, Noah. Sanay sila sa malawak na lupain, sanay silang tumakbo nang walang iniisip na camera o security detail. Ani Olivia isang hapon habang pinapanood si Brian na nakadikit ang mukha sa salamin ng bintana at malungkot na nakatingin sa labas. Alam ko, kaya nagdesisyon na ako. Ipapahanda ko ang private plane. Babalik tayo sa probinsya nyo. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Ano? Pero ang trabaho mo dito, ang paglilinis sa kumpanya. Ang kumpanya, may mga tao na para doon. Ang pamilya ko, sila ang kailangan ko ngayon. Gusto ko makita kung saan sila lumaki. Gusto ko makita ang mundong nagpatatag sa kanila at sayo. Ang paglapag ng kanilang sasakyan sa maliit na baryo sa probinsya, tila isang panaginip. Pagbaba pala ng mga bata sa sasakyan, agad silang nagtakbuhan patungo sa kanilang lumang dampa. Wala itong aircon, gawa lang sa kawayan at nipa. Pero para sa mga bata, ito ang tunay nilang kaharian. Nay! Yung tanim nating sili, ang dami ng bunga! Sigaw ni Chase, habang tinitignan ng maliit na garden sa gilid. Naiwan sina Noah at Olivia sa tapat ng bakod. Tiningnan ni Noah ang paligid, ang payak na pamumuhay, mga kapitbahay na kumakaway ng may totoong ngiti. Kapayapaan na hindi kayang bilihin ng kahit anong yaman sa syudad. Dito mo sila pinalaki. Oo, dito. Dito kami nagtago pero dito rin kami naging malaya. Inimbitahan sila ng mga kapitbahay para sa isang simpleng salo-salo. Doon nakita ni Noah ang ibang panig ni Olivia. Hindi siya ang matapang na nurse o ang alertong bodyguard. Siya si Olivia, na mahal ng lahat. Nakita ni Noah kung paano makipag-usap si Olivia sa mga matatanda, kung paano siya tumulong sa pag-aayos ng mesa, kung paano siya tinitignan ng lahat ng may paghanga. Nang sumapit ang gabi, naglatag sila ng banig sa ilalim ng malalaking puno ng mangga. Sa tapat ng dampa, ang mga batay mahimbing nang natutulog sa loob, pagod sa buong araw na paglalaro sa bukid. Noah, halika. Tawag ni Olivia habang nakatingin sa libo-libong bituin sa langit. Are you okay? Yung totoo, natatakot ako. Bakit? Dahil ang mundong ito lang ang alam ko. Kapag bumalik tayo ng syudad, kapag pinagpatuloy mo ang pagkakagusto sa akin at naging Mrs. Menyes na ako, baka mawala na yung Olivia na kilala mo. Baka hindi ko kayanin ang bigat ng korona na ibibigay mo sa akin. Umupo si Noah ng maayos at hinawakan ang magkabilang kamay ni Olivia. Hindi mo kailangan magsuot ng korona, Olivia. Ang kailangan ko,
ay ang babaeng kaya magpatigil ng seizure ng anak ko gamit ang kalmado niyang boses. Ang kailangan ko ay ang babaeng kaya magtanim ng sili habang nag-aalaga ng 5 paslit. Kung ayaw mo sa syudad, magpapatayo tayo ng bahay dito. O kahit saan mo gusto. You are my compass, Olivia. Kung nasan ka doon ang tahanan ko. Hindi nakasagot si Olivia, ngunit ang kanyang luha, bumagsak, at yun ang nagsalita para sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Olivia si Noah sa maliit na burol na tanaw ang buong baryo. Doon may 5 maliliit na punong itinanim si Olivia noong sanggol pa lamang ang mga bata. Nagtanim ako para bawat isa sa kanila meron. Sabi ko nun, kapag matatag ang mga punong ito, baka oras na para harapin namin ang katotohanan. Ngayong narito ka na, pakiramdam ko, nagdugtong na ang ugat ng nakaraan sa kasalukuyan. Kinuha ni Noah ang isang maliit na pala at tumuhod sa tabi ng mga puno. Nagukay siya ng maliit na butas sa gitna ng 5 puno. Anong ginagawa mo? Magtatanim ako ng 6 na puno. Ito ang puno nating 2. Para kahit anong bagyo ang dumating sa buhay natin sa syudad, meron tayong babalikan dito na nagsasabing magkasama nating binuo ang pamilyang ito. Tumabi si Olivia sa kanya. Magkasama nilang tinabunan ng lupa ang seedling. Doon sa gitna ng init ng araw at amoy ng lupa, nagsimulang magplano sina Noah at Olivia para sa kanilang hinaharap. Hindi na ito tungkol sa pagtatago o sa pagtakas. Ito'y tungkol sa pagtanggap na sila'y magkakaiba ng pinagmulan, pero iisa ang destinasyon. Pagbalik natin sa Maynila, may isang bagay akong gustong gawin. Ano yun? Gusto ko maging legal ka nilang ina. Gusto ko sa papel at sa puso. Ikaw ang nakasulat na ina nila. At pagkatapos niyon gusto ko maging asawa ka. Sige, pero sa isang kondisyon. Kailangan mong matutong magtanim ng palay para kapag bumalik tayo dito, hindi ka lang mukhang bilyonaryong naliligaw. Humalakak si Noah at hinila si Olivia sa isang mahigpit na yakap. Ang tawanan nila, umaalingaw-ngaw sa buong burol. Isang himig na nagpapahiwatig na ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang kwento natapos na at ang pinakamasayang bahagi ay nagsisimula pa lang. Ang mga sumunod na buwan, naging abala ang pamilya para sa mga kaganapan. Sa tulong ng pinakamahuhusay na abogado, formal na naisagawa ang legal na proseso ng adoption. Para kay Olivia, ang pagpirma sa mga dokumentong yun, hindi lamang basta papel. Ito'y katuparan ng 7 taon niyang panalangin. Ngunit bago ang inaasahang ingrandeng kasalan, nagdesisyon si Noah na ilayo muna ang pamilya sa ingay ng Pilipinas. Nagtungo sila sa Switzerland. Sa isang tahimik na chalet sa paanan ng Alps, ito ang paraan ni Noah para bigyan ng break ang mga bata at si Olivia mula sa lahat ng trauma at gulong pinagdaanan nila. Nanay, tignan mo yung ulap, nasa lupa na! Sigaw ni Brian habang manghang-manghang nakatingin sa makapal na fog na bumabalot sa bundok. Hala, baka malunod tayo sa ulap! Dagdag ni Darwin, na mabilis nagtago sa likod ni Noah. Di kayo malulunod. Hamog lang yan dahil malamig. Hali kayo. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng snowman. Pinanood ni Olivia ang mag-aama mula sa bintana ng chalet. Nakasuot siya ng makapal na sweater, hawak ang isang mainit na tsokolate. Dito sa ibang bansa, walang nakakakilala sa kanila. Isa lang silang normal na pamilyang nagbabakasyon. Salamat ha sa pagdadala sa amin dito, Noah. Pakiramdam ko ngayon lang talaga kami nakahinga ng maluwag. Gusto ko maranasan niyo lahat ng ganda ng mundo, Olivia. Sagot ni Noah. Inakbayan niya ang babae at hinalikan sa sentido. Gusto ko malaman niyo na pagkatapos ng bawat bagyo, may ganito kagandang tanawing naghihintay. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala. Pag-amin ni Olivia, mula sa dampa sa probinsya hanggang dito sa Switzerland. Minsan natatakot ako na baka panaginip lang ito at magising ako na naglalabada ulit sa ilog. Kinuha ni Noah ang kamay ni Olivia. Nilagay ito sa kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba yan? Totoo ito, Olivia. At pag-uwi natin sa Pilipinas, gagawin nating permanente ang lahat. Wala nang takot at wala nang pagtatago.
Pagkalipas ng 3 buwang pananatili sa ibang bansa, bumalik ang pamilya Meñez sa Pilipinas. Ang balita ng kanilang pagbabalik, hindi na sinalubong ng mga negatibong headline kundi ng pag-asa. Isang linggo bago ang kasal, dinala ni Noah si Olivia sa isang lumang simbahan sa labas ng syudad. Ang simbahan kung saan madalas magpunta si Gabriel nung nabubuhay pa ito. May iniwan si Gabriel sa akin, Olivia. Isang video na nahanap na ng mga IT experts ko sa isang hidden cloud drive. Pinindot ni Olivia ang play. Lumabas ang mukha ni Gabriel. Mukhang pagod pero may ngiti sa mga mata. Noah, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin nahanap mo na sila. At ibig sabihin nagtiwala ka kay Olivia. Siya ang pinakamahusay na taong nakilala ko, Noah. Pinili ko siya dahil alam kong siya lang ang may sapat na tapang para labanan ang anino ng ating pamilya. Huwag mo siyang pakakawalan, kapatid ko. Siya ang tunay na kayamanan ng mga Meñez. Humikbi si Olivia. Yun ang huling basbas ni Gabriel. Ang tanging bagay na kulang para tuluyan silang mapanatag. Ang araw ng kasal ay dumating. Ginanap ito sa isang pribadong resort sa Batangas. Naglalakad si Olivia sa aisle. Suot ang isang gown na tila hinalos sa kulay ng perlas. Sa gilid ang 5 bata, nakahanay. May hawak na mga bulaklak at singsing. Sa dulo ng aisle nakatayo si Noah. Ang kanyang mga matay nangingilid ang luha habang pinapanood ang babaeng nagdugtong ng kanyang nakaraan sa kanyang kinabukasan. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, pinapangako ko na hindi ka kailanman magiging mag-isa. Ikaw ang aking sandigan, ang aking lakas, at ang aking tahanan. Salamat sa pagliligtas sa akin, Olivia. Hindi lang sa mga anak ko, kundi sa sarili ko. Nang ipahayag ng pari na sila'y mag-asawa na, binuhat ni Noah at Olivia ang mga bata at nagkaroon ng isang malaking group hug sa gitna ng altar. Ang palakpakan ng mga tao nalunod sa saya ng 5 batang sumisigaw. Sa gabing yon, habang ang mga fireworks ay sumasabog sa langit ng Batangas, naglalakad ang mag-asawa sa tabing dagat. Ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhangin, mabilis na nabubura ng alon. Pero ang pag-ibig na nabuo sa pagitan ng isang bilyonaryo at ng isang simpleng babaeng may gintong puso, mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ano ang susunod na kabanata natin, Mrs. Meñez? Humarap si Olivia at hinalikan si Noah. Ang susunod? Ang mabuhay ng payapa, palakihin ng 5 makulit na bata, at marahil dagdagan pa sila na 1 o 2? Ang kwento nila'y nagsimula sa isang lihim at takot, ngunit nagtatapos sa isang katotohanang mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Sila ang pamilyang binuo ng tadhana, pinagtibay ng pagsubok, at mananatiling buo hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso. The End.